Grabe ko tawa sa mga pinagsasabi mo watching from Saudi. Salamat Sharon Canyulas Thank you sa lahat ng mga ano rito na nag-i-enjoy sa ating live mga kababayan. Sobrang energy ko ngayon ano. Nakaw. Kunin niyo lahat yung energy na yan. Oh, ito! Mga kababayan, matindi to. Mas matindi to. Mga kababayan, antayin nyo lang. Kibuloy, masama po ang loob. Bakit, JP? Bakit masama ang loob ni Kibuloy? Aba, mga kababayan, sinisisi po si Kibuloy ngayon kung bakit daw po naaresto itong si Duterte. Bakit naman, JP? Eto po. Isisend ko lang dito kung bakit siya sinisisi. Yan. Di ko kasi nailagay dyan eh. Wait lang Matatawa talaga kayo dito. Bakit kamo? Anak ng tinapa mga kababayan, hindi ko alam kung bakit naipasok pa ito sa ano eh. Pasok na pasok talaga. Oh, dito. Teka Ayaw lumabas. March 12. Ayan. Oh, eto na. Mga kababayan. Dito. Sorry, pero mababaw lang kaligayahan ko Eto po sabi nila. Bakit, sabi dito, OMG! Lorraine versus Hanilet. Sabi dito, bakit hindi in-stop ni Kibuloy? Alam nyo mga kababayan, oo nga naman Pero inyo mga kababayan, sinisi pa si Kibuloy ng mga mga kakampi nila, mga DDS. Kasi sabi po ni Kibuloy, di ba siya po ay appointed son of God. Pero mga kababayan, yung paghuli dito kay Duterte ay hindi po nila naulinigan. Hindi po nila napaghandaan. At kung hindi man nila napaghandaan, hindi po nila napigilan. Mga ka-GPnatics, alam nyo naman po, yun nangyari kay Digong. Diba? Ang sakit nun mga ka-GP. Akalain mo, sabi dito ng mga tao, ang dami po nang nagko-comment dito. Sabi, grabe ang tawa ko, 1,000. And the best actress goes to Lorraine Badoy. Ayan, kasi hindi nyo sinabihan, hindi nyo tinawag si Kibuloy, hindi tuloy niya napa-stop ang paghuli kay Digong. Mga kababayan, ano kaya magagawa ni Kibuloy dito? No, siya pa yung sinisi Anak ng tinapa kasi, biruin nyo may kapangyarihan pala yung kakampinin nila. Di ba nakakapagpa-stop ng bagyo. Pero yung paghuli, sa bagay, sabi nga ng iba, yung sarili nga niya, hindi niya nailigtas, si Digong pa. Sabi naman ng iba, disappointed son of God, false prophet. Nag-aaway pa kayo kung sino dyan sa dalawa Alam naman natin si Bongo ang first lady. Hindi nga napa-stop ni Kibuloy yung sakit ng ngipin niya Ito pa kaya yung paghuli kay Duterte? Sabi ni Sir Edward Pasyon, ang sarap mong tumawa ka, GP, pati ako napapaindak watching from Switzerland. Thank you so much po At happy kayo dito. Ganyan lang po talaga tayo. Chill lang dito, di ba? Rosita De La Torre, buti na lang hindi ako naging DD shit. I am a loyalist noon, ngayon, bukas, at magpakailanman. Thank you. Di ba? Anak ng tinapa mga kababayan. Hindi kasi ako iniisip ko rin talaga to Kung bakit ko to kinontent. Oo, katatawanan to, di ba? Pero inyo nga naman kasi kung hindi na nila kaya, sabi nga nila masyado nyo na kaming ino-oppress. Masyado nyo na kaming niyuyurakan. Masyado nyo na kaming niyayapakan. Sabi niya gano'n. Hindi ba kayo naawa sa mga anak namin? Hindi ba kayo naawa sa mga magulang namin? May mga anak din kayo. May mga pamilya rin kayo. Sabi ni Hanilet yun Tapos ngayon biglang nakita ko to. Mga kababayan, bakit hindi ini-stop ni Kibuloy ang paghuli kay Digong? Nadamay pa si Kibuloy na nakakulong Di ba? Sabi ni Ron Prince, fake kasi si Kibuloy, Sir GP, tama.
Pero mga kababayan, ano, hindi naisip ko lang ito. Gawa lang ng marumi kong kaisipan, di ba? Yung katuwaan, out of katuwaan. Hindi kaya, Ma'am Gina 31, salamat sa pag-share ng blessing, ha. Sabi niya, pag-greet naman sa baby Yuki ko ng 12th birthday. Oy! Happy birthday po sa baby ni Ma'am Gina 31, ika-12 birthday niya po. Mabuhay ka hanggang gusto mo. Sana maging mabuting anak ka sa iyong magulang. Siyempre, laging may takot sa Diyos, di ba? Oh, mga kababayan, sino natutuwa dyan? Lorelai, 100% tawa-tawa me watching from Abu Dhabi, Dubai. Thank you so much po, Miss Lorelai, ha? Oh, yung mga nagsasabi dyan na bayaran ako, of course, bayaran ako ni Whitey. Hindi, eto, going back. Napapaisip lang ako, paano kaya mga kababayan, mga ka-GP Natics, ano? Yung mga mismo, sabihin natin follower nila, tagasunod nila. Biglang sinabihan si Kibuloy pumunta doon sa ano, sa kulungan. Sabi, Kibuloy, 'di ba? Sabi mo ikaw pastor, sabi ko kunwari pa. Pastor, 'di ba ikaw ay sabi mo ay appointed son of God? Oo. At nag-preaching na siya ngayon, ano? Nagturo na kung ano-ano. Sabi siguro nung isa, teka lang, pagdating sa dulo ako naman ang ihirit. Tapos nung pagdating sa dulo, sinabihan siya, Pastor, ganito, meron akong tatanong sa'yo. Ano yon? Di ba sabi mo appointed son of God ka? Oo. Nakabalik-balik na nga ako dun sa langit eh. Yung aking ang doorknob dun, diamond eh. Tapos sinabihan siya siguro nung tao, Pastor, bakit si Tatay Digong hindi mo na iligtas? Ano kaya isipin ninyo? Ano kayang sasabihin ni Kibuloy? Mambabatok siguro yun. Palayasin siguro yung nagtatanong sa kanya. Diba? Mga kababayan, biruin mo, sasabihin sa'yo, bakit hindi mo kaya nailigtas si Tatay Digong? Hindi mo napigilan yung mga puti. Dinala siya doon sa Netherlands. Oh. Diba? Hindi, ito literal, mga kababayan. Komento ito, pero literal na sinisi si Kibuloy na hindi niya nailigtas, hindi niya na-stop ang paghuli kay Digong Duterte. Halaka. Diba? Ang kulit eh. Ma'am Bella Kyoto, salamat sa info. At Lito Flores Vlog. Go Philippines 3.0, hindi na pinigilan ni Kibuloy para dalawa. Baka yun ang isagot. Sabi niya siguro, puro ka kalokohan GP. Hindi eh, loko-loko rin naman kayo. Gusto yung ganito eh. Paano kaya sabihin ni Kibuloy, hindi ko na pinigilan para magkasama na kami. Kaya lang magkaiwalay kami. 'Di ba? Siya doon sa dahig, ako dito sa sahig. Doon siya sa dahig, ako dito sa sahig. My God. Patay tayo diyan. Joshua Gawili, shoutout sa iyo ha. Para akong tanga dito ngayon. Anyway, mga kababayan, wala na ata akong content. Naubos na. Tawa kayo ng tawa eh. Di ba? Oh, di ba? Lito Flores, hanggang dikit sila eh. Natatawa nga ako eh. Kwento ko lang ulit ha. May napanood kasi ako. Isang video dati nung Maka-Duterte pa ako. Dati naman talaga ako Maka-Duterte. Kasi nabudol din ako noong 2016. Grabe pawis ko. Nabudol din ako noong 2016. Ngayon, binablog ko yan, di ba? Lakaya in America. Sabi ni Digong, sabi pala ni Kibuloy, siya ang appointed son of God. Tingnan nyo puro kalokohan nila. Siya ang appointed son of God, assuming na siya ang appointed son of God. Tapos mga kababayan, si Digong Duterte, inassume din niya na sinabi niya sa sarili niya na siya daw ang papalit kay Satanas. Puputulin daw niya yung sungay, puputulin daw niya yung ipos o yung buntot. Sabi ko, tingnan mo itong mga gagong to, mga siraulo. Bakit? Kasi, appointed son of God, didikit sa demonyo. Sige nga, mga kababayan, pwede ba sila magsama? Diba? Hindi pwede magsama. Oh. Biruin mo, si Digong daw ang papalit kay Satanas. Tapos, appointed son of God, Satanas
Doon pa lang makikita mo na kaagad may mali. 'Di ba? May nagpapanggap at yung isa, mga kababayan, malamang sa malamang, ano yan, pareha sila ng dugo, berde. Oh. Sabi ni Raden, baliw daw ako. Okay. Kawawa ka naman, sir. Yan lang masasabi mo. 'Di ba? Sabi ni Ricardo Aldaba, dami kong tao first time kong mag-watch Sir GP 3.0. Maraming salamat po Thank you for coming Ricardo Aldaba. At syempre, salamat po at kayo po ay natutuwa dito ngayon at nag-i-enjoy, no? Eva Narita, shout out. Lovely Dominguez, buti na lang di ako nabudol ni Diggs. Ayaw ko na talaga mula pa ng 2016 ako nabudol diyan eh. Kasi si Aimee, 'di ba? Sir GP yung nasirang damit ni Hello Kitty. Kaya nga, hindi ko pa yun bukos na yun. Hindi kasi simple lang naman yun. Pinapalabas niya na nasira raw yung damit niya. Unang-una mga kababayan, sino ba yung nagwawala? Di ba si Kitty Duterte yung nagwawala? Ngayon pinalalabas niya, eto yun yung damit eh. Kaya lang, iba yung nakita ko dun. Iba yung nakita ko, binilugan ba naman yung dito? Pero talagang butas-butas yun dito. Parang, alam nyo si Sarah style, di ba? Kunwari, mga kababayan, feeling victim. Oh. Lobat na yung power ni Kibuloy. Sunny Dante Gragasin, pa-shoutout idol from Sultan Kudarat. Shoutout po sa inyo dyan. Kawawa naman si Kibuloy na nadamay pa na nakahiga pa yun sa kulungan. Sabi ni Antonio Tamundong, si Kibulog alisan ang bayad. Ma'am Leslie Hermosa, hyper ka today ha, GP. Aba, syempre, kailangan natin maging hyper. Road to 100,000 na tayo. Di ba? Hindi totoo po, Lilibet Jose. Yung style ni Sarah, style po, mga kababayan, kuhang-kuha nitong si Kitty Duterte. Kita nyo dati, di ba? Yung las-las ni Sarah dito, naglalakad. Nagugulat tayo, nag-iiba-iba yung pwesto. Di ba? Di ba? 100K na ba? Teka lang. Tingnan ko lang mga kababayan Na-excite ako eh. Ay, hindi pa. Mayroong pang 200 plus. Bukas yan, 100,000 na tayo. Sabi ni Ray Bacani, sino na administrator ng KOJC? Pareho na nakakulong yung dalawa. Actually, mga kababayan, pinalalabas nila na hindi naman daw administrator itong si Kibuloy. Si Marlon Acobo daw. Kaya nga nagtataka kami. Nagulat kami doon sa House of Representative yung kasalukuyang administrator o may-ari, 'di ba? O yung mas malaking share, yung kinuha niyang administrator, napapalit daw sa kanya pag namatay siya, mas matanda pa sa kanya. Sino maniniwala doon? 'Di ba? Inuugag lang nila tayo. Sabi ni Jenna Calonia, ang mag-ate isa lang ugali, copy-paste, true. Pero yung nanay ni Sara Duterte hindi ko siya idadamay dito, mabait yung nanay ni Sara Duterte. Kasi ang bali-balita, battered wife daw yun eh. Yung nanay ni Sara Duterte. Sana kung ganun yung nanay niya, naging mabait sana si Sara, no? Delta Games na imbag nga Rabi Sir GP at mga ka-GP Natics. Ma'am Lady-Net, long time no see. Mr. Information TV, sure ako na mananalo si Kitty. Siya tumakbo as mayor in substitute for Digong. Ay, okay, hold on a second. Mabuti na nabanggit mo yan. Ang alam ko, Mr. Information TV, wala na sa batas natin ang substitute. Wala na. Inalis na po yan. Kaya nga ngayon, kung ano yung tinakbo mo, yun lang dapat yung tatakbuhan mo. Hindi, kasi nagagamit po yan at estratehiya ng mga politiko. Sasabihin sila itatakbo ng mayor, tapos yung may tumakbo ng senador, biglang ang gagawin aatras, tapos papalit yung kaapelyedo. Ngayon wala na po yan.
The only thing na pwede po or i-accept nila yung tinatawag na substitute, isa lang po ang pamamaraan. Kailangan po yung tatakbo is mamamatay. Ang saklap, di ba? Opo, totoo yun. Halimbawa po, total sinabi mo, si Kitty ang tatakbo. Para po siya makatakbo bilang mayor ng Davao, the only way is mamatay po yung tatay niya. Hindi, no, that is not a joke. Hindi, totoo, that is not a joke. Yan yung ngayong nakalagay sa rules ng COMELEC. Yung substitute, kailangan yung papalitan mo ay namatay. 'Di ba? Pero pag buhay, hindi mo siya pwedeng palitan kahit kaapelyedo mo pa siya. Dahil nga sabi ko sa inyo, nagagamit yan sa politika. So, pag gusto ni Kitty na siya po ay mag-mayor, papalit sa tatay niya, eh, bahala na siya gumawa ng paraan kung anong gagawin niya sa tatay niya. 'Di ba? Sabi ni Gracious Grace, correct, that lang ang pwedeng case for substitute at kailangan nakaupo na, hindi yung tumatakbo. Hindi, ang alam ko, pwede pa yung tatakbo pa. Halimbawa, namatay siya before ng election, pwedeng palitan. Correct me if I'm wrong, mga kababayan. Kung tama po ako. Pero, one thing for sure na tama ako, yung substitute para lang dun sa namatayan. 'Di ba kailangan namatay na yung papalitan. Roel Ayag, dami ko tawa, Sir GP. Sabi ni Shirlito Flores, in your dreams, Kitty. Virginia Tsui yan ay kung nanalo na. Totoo, hindi. Mga kababayan, mamaya hanapin ko, i-verify ko po sa inyo para sigurado tayo. Ang alam ko kasi, kahit ongoing pa yung eleksyon, pag namatay yung tatay, pwedeng pumalit yung kamag-anak. 'Di ba? Yung kapilyedo. 'Di ba? Kitty tatakbo pa atras. So matatalo si Nograles kay Kitty by landslide ba? Nakaw, hindi. Gusto nyo ba manalo si Kitty pero mamatay si Digong? Hindi, tanong ko lang. Kasi 'di ba the only way to substitute, mga kababayan, kailangan mamatay muna yung papalitan mo. Gusto nyo manalo si Kitty, pero gusto nyo ba, papayag kayo, mamatay muna si Digong? Hindi, tanong yun matinong tanong yun, hindi ako tumatawa. Kasi yun lang yung paraan eh. 'Di ba? Yun ang paraan para mapalitan. Itong so, hindi natin pwedeng mga kababayan. Kung gusto mo manalo si Kitty, landslide daw kuno. Okay. Gawin niya ng paraan tatay niya. Di ba? At least 21 years old ang mayor. Matanda na po si Kitty. Matanda na po yun, mga na yan, mga 25 na yan. Tingnan natin dito, Veronica Duterte. Wait lang. Google. Veronica Duterte age. 25 na nga siya sa April. Tama po kayo, 21 na siya sa April. Sa April po. So Mayo kasi ang botohan, 'di ba? Botohan Mayo, so 21 na siya sa by April. So pasok na. 'Di ba? Tama po kayo, 21. Ang problema, paano niya papalitan yung tatay niya? Only death lang. Papatayin niya ba tatay niya? No kaya merong ganong kasamang tao yung tatay mo para mapalitan nung pinatay na. Ang sama ng ugali. Sabi ni Lovely Dominguez, ano gagawin niya sa mayor? Magmumura, mananakit din gaya ng ate niya? Of course! Diba? Wala nang iba. Ganun lang talaga yun. Mga kababayan, ngayon nga, hindi sila nakaupo. Nakita niyo kung paano niya sugurin yung pulis. Tapos, paano niya mura-murahin si General Torre. General pa yun,
Eh di mas malala kapag siya ang mayor. Hmm. Mag-twerk-twerk na lang daw, mag-TikTok. Sabagay, puro TikTok naman gawa nito. Anyway, mga kababayan, magandang gabi po muli sa inyong lahat, no? Maraming salamat po sa muling pagsama at sa walang sawang pakikinig at pakikipagtawanan, pakikipagkulitan po sa inyong lingkod, JNK. At hanggang susunod po muli ng mga vlogs natin at mga live streaming. Maraming salamat po muli sa inyong lahat, mga kababayan, at magandang gabi. Mag-ingat po kayong lahat.